Kamusta? Isa sa pinakamasakit na sitwasyon sa isang relasyon ay ang pagkakaroon ng hindi tapat na partner. Pero, nambababae nga ba siya o hinala mo lang? Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano malalaman kung may nagaganap na nga bang lokohan. Pagdating sa usaping pagtataksil o pambababae, sino ba naman ang hindi maaalarma o magiging medyo paranoid, di ba? Pero paano mo malalaman kung tama ang iyong hinala? Kung nakaka-relate ka sa ating paksa ngayon, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-iwan ng iyong mga tanong at opinyon sa ibaba. Sama-sama nating tuklasin ang mga sagot. Disclaimer lang ha, hindi ibig sabihin na kung merong isa o ilan sa mga sinyalis na ito ay may kalukadidang na kaagad siya. Panoorin muna hanggang sa dulo at timbangin. 1. Pagbabago sa pangangalaga ng katawan. A. Nag-ibang hairstyle at naging interesado sa mga hair care products. Wala naman siyang pakialam dati kung anong shampoo ang nasa banyo. Hindi naman nagko-conditioner dati pero biglang naghanap. Napansin mo rin na dumami ang klase ng hairstyling gel o wax sa tokador. B. Nagka-interes sa skincare. Gusto nang sumama sa'yo sa facial appointments mo. Biglang nag-shave. Nakikigulo na rin sa skincare o beauty aisle. Alam kong iniisip mo na baka ibang ibig sabihin nun. Iba din yun. Dito, mga panlalaking produkto pa rin ang gamit niya, pero mas mapili na siya. C. Nag-workout. Kumuha ng gym membership. Naging conscious sa timbang. Maaaring for health reasons o talagang gusto magpapayat at napag-uusapan niyo yun. Pero kung nabigla ka na lang at pinulot ang dumbbell o naunang gumising at nag-jog, syempre, i-consider natin na may iba pang dahilan. D. Nagpalit ng pabango. Simula nung maging kayo, pareho lang ang amoy niya. Ngayon napansin mo na parang may iba. May ibang amoy siya. Kung panlalaking pabango ay maaaring bumili siya ng bago o may amoy siyang feminine o parang lotion na hindi naman galing sa'yo, maaaring galing kay girl. E. Nagbago ang routine sa pagligo. Dati ay tamad maligo pag uwi, ngayon ay diretso sa banyo. Nabanggit ko kanina, ayaw niyang ipaamoy kung ano man yung naiwan na scent sa kanya. 2. Pagbabago sa mga interes. Kapag ang tao ay laging magkasama o nag-uusap, mas nagkakaintindihan sila at nagiging pareho ang kanilang hilig o pananaw. Kapareho noong sa inyo, naimpluwensyahan niyo ang isa't isa at naging pareho ang mga hilig ninyo. Yan ang nangyayari sa kanya ulit ngayon. Nagbago ang mga gusto niyang music, movies o series, books, pati at mga pananaw niya sa social issues at politika dahil may iba siyang nakakausap o nakakasama na nakaka-impluwensya na rin sa kanya. At nagtataka ka kasi dati pareho naman kayo. 3. Pagbabago sa ugali. A. Biglang nagbabago ang mood niya. Kahit wala namang nangyayari. Meron yung ang saya-saya niya at minsan ay napapangiti pang mag-isa. At pag may ni-request ka ay oo agad. Meron din yung bigla na lang nag-walk out at nagdadabog na hindi mo naman alam ang dahilan. At kadalasan ay pagkatapos makipag-usap sa telepono o magbasa ng message. Pag tinanong mo ay sasabihing wala o isisisi sa trabaho. B. Biglang may pa-flowers o pa-chocolate dahil guilty? C. Biglang tumutulong sa bahay dahil pinagtatakpan ng ginagawa? Paalala, maaaring ang mga ikinikilos niya ay parang naibalik ang love niyo sa isa't isa. Pero, maaari ding pambawi sa ginagawa niya. 4. Pagbabago sa paraan ng paggamit ng cellphone. Naging sobrang ingat sa telepono. Ayaw na pinakikialaman. A. Laging dala kahit saan. Hindi mahiwalay sa phone. B. Nagpapanik kung di maalala kung saan inilagay. C.
Hindi mo na agad papansinin ng message kung nakaharap ka. Parang wala lang kunwari. D. Pataob kung ilapag sa mesa. E. Papalit-palit ng password. F. Madilim ang screen, maliit ang font, walang preview ang notification o naka-silent. G. Lumalabas pag sasagutin ng tawag, tapos pagbalik ay excited o galit at di sasabihin kung bakit. H. Hindi agad sinasagot ang tawag mo o nagre-reply. I. Pinapatay ang telepono. 5. May ibang email o social media accounts. Dala-dalawa at minsan ay random names ang gamit. Wala ka ring mukha sa mga profile niya. 6. Nagbago ang pakikitungo sa'yo. Sabihin nating maingat siya sa ibang bagay para hindi mabuking. Pero may mapapansin ka pa rin kakaiba sa kilos niya. A. Hindi tumitingin ng matagal pagkausap ka. B. Nabawasan ng halik, yakap o pag-alalay sa'yo. Minsan ay wala na. C. Sa loob ng bahay ay malambing pa rin, pero sa labas ay ayaw humawak o dumikit. D. May mga bago siyang expressions o tawag sa'yo na never niyang ginamit dati. Bigla ka na lang niyang tatawaging babe o honey, ma, pa, o me, di, ang tawagan ninyo. 7. Laging binabanggit ang pangalan ng isang babae, papuri man o paninira. Lagi na lang naisisingit sa usapan ng taong iyon. Ito ay talagang obvious na ha. 8. May mga hindi maipaliwanag na pinagkakagastusan. Pwedeng makita sa credit card bills o may mga resibo na mga bagay na wala naman sa bahay o resibo ng restaurant o iba pang lugar na hindi naman pang business meeting. Alam mo na yun. Lagi ring humihingi ng budget or allowance kung ikaw ang nagtatago ng pera. 9. Ayaw ng surprises. Nagagalit pag sinurprise visit mo sa opisina o pag nilinisan mo ang kotse niya. Pati sa bahay, pag bigla kang pumasok ng kwarto na hindi ka kumakatok ay naiinis. 10. Pagbabago ng mga kaibigan niya sa pakikitungo sa'yo. Kapag kasama mo sila ay para bang hindi sila comfortable o makatagal na makipag-usap sa'yo. Parang nahihiya, naiilang o umiiwas. Na-overwhelm ka ba sa dami? Hindi naman lahat ng yan ay gagawin niya. Ang mahalaga, pag nakaramdam ka ng pagdududa, huwag mong baliwalain at huwag mong i-confront agad. Gagawa ko ng separate video kung paano siya kakausapin tungkol dito. Pero, bago ko tapusin ito, may mahalaga akong tanong. Handa ka ba sa matutuklasan mo? Handa ka ba sa mga makikita mo? Huminga ka muna ng malalim. Pag-isipan kung gusto mo ba talagang malaman kung meron na nga ba siyang iba. Tandaan, love always wins.